Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo man nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Martes. Ano ba ngayon? June 10. Okay? And ngayon habang tayo nag-uusap, habang nire-record ko itong vlog na to, ay meron pong pending motion itong si Senator Bato de la Rosa sa Senado na i-dismiss ang impeachment case against Sara Duterte at ito po ay sinugundahan ni uh, Senator Bongo, Nagsalita po sila. At ngayon po naman habang ako ay nagmamaneho at nakikita ko at naririnig ko rin na nagsasalita ay si Senator Sherwin Gatchalian na isa rin sa mga sumasalungat sa dismissal. Okay? So, ito pong discussion natin ito ay itatry natin na ipaliliwanag natin kung bakit hindi dapat ma-dismiss ang impeachment case na yan o impeachment complaint or articles of impeachment na sinubmit ng mababang kapulungan or a House of Representatives. Okay, so according po sa Article 11 ng ating konstitusyon, na 1987 Constitution, ang sinasabi po diyan ay ang ating Senado has the sole power to try and decide cases. All right? Sa sole power to try and decide impeachment case. Okay? So, doon po, nakalagay po doon kung sino-sino yung mga po pwedeng impeach. At ang sinasabi ay ang Senado lang ang po pwedeng magbista o mag-try ng impeachment case o impeachment complaint. Alright? Padalawa, meron din po sinasabi doon sa Article 11 na yon kung saan pag naisulong o napagkasunduan o inendorso ng 1/3 of the members of the House of Representatives ang isang impeachment complaint, yun po ay isasubmit sa Senado. At ang Senado ay may obligasyon or that says the trial shall forthwith proceed. Okay? So, ibig sabihin, pagka nakaroon na ng 1/3, at least 1/3 of the members of the House of Representatives, ang impeachment complaint, isasubmit yan sa trial sa Senado, at ang Senado ay ang gagawin ay magbista agad-agad. Alright? So, doon po sa dalawang sinabi kong provision, dyan po pwede nating sabihin na hindi pwedeng i-dismiss ang isang impeachment complaint. Bakit? Sa isang impeachment complaint po, dyan po, sa impeachment trial, dyan po makikita at tatanggap ng ebidensya. Pag sinabi po nating trial, dyan po makikita lahat ng ebidensya. Lahat ng ebidensya kung yan ay totoo ba o hindi, yung mga aligasyon ng mga congressman. Okay? At ayan, tandaan po natin na yung mga congressman na yan ay kinatawan ng kanilang distrito. Pag yan pong mga yan ay nagsalita kung ano man ang ginagawa ng mga yan po ay kumakatawan sa distrito. Yan po ang theoretical assumption. At wala, hindi po theoretical, actually yan. I stand to be corrected. Yan po ay isang obligasyon nila ng mga congressman na kumatawan. So lahat po ng kanilang ginagawa sa Senado, sa Kongreso, ay yan po ay kagustuhan ng kanilang distrito. So ibig sabihin, yung pong impeachment complaint na yan, kagustuhan po yan ng mga tao na kinakatawan ng mga congressman na yan. So kung yan po ay 213 o 216 o umabot na po ng 260, I think,
na pumirma diyan sa impeachment complaint na yan, ibig sabihin po, more than the majority of the members of the Congress or the House of Representatives agreed to file the impeachment complaint. Ano po? So diyan po ngayon, kung yan po ay ating i-dismiss at yan po ay i-dismiss ng Senado, aba, binaliwala po ng Senado ang kagustuhan ng mas nakakarami. Ano? Mas nakakarami. Alright? So, gusto po ng Senado, gusto po ng mga tao, ano? Ng ating mga mamamayan, ano? Na malaman ang katotohanan. At kung kung yan po ay ating i-dismiss yung impeachment complaint na yan, paano natin malalaman? Paano malalaman ng simpleng Juan de la Cruz kung totoo ang mga aligasyon sa impeachment complaint? Alright? So, padalawa, kung i-dismiss po ang impeachment complaint, right? Hindi po mabibigyan ng pagkakataon itong si Sara Duterte na patunayan na siya ay walang kasalanan. O lahat ng kanyang ginawa, lahat ng paratang sa kanya ay hindi totoo. Kaya nga po merong trial. Trial which means ilalabas din niya ang kanyang ebidensya o magsasalita siya na hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Yan po ang kanyang pagkakataon. Ano? Yan ang pagkakataon niya para idepensa ang sarili niya. Ngayon, kung i-dismiss po, hindi na po lalabas. Hindi na po siya mabibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili niya. Imagine, ngayon pa lang po ay sira na ang reputasyon ni Sara Duterte dahil po sa mga paratang laban sa kanya. Ang impeachment trial lang po ang makakapagsalba sa kanya para ituwid ang pagkakamali kung meron man ng mga congressman para ipagtanggol ang sarili niya at patunayan sa mga mamamayan na hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya. Okay? Patatlong dahilan kung bakit hindi ma-dismiss. Maliwanag po sa ating konstitusyon na ang obligasyon ng Senado is to try and decide the impeachment case. Ano ibig sabihin ng try and decide? Inyat ang obligasyon po ng Senado ay bistahin at magdesisyon base sa mga ebidensya. Okay? Wala pong inilagay doon na nagbibigay pahintulot sa ating mga senador na i-dismiss ang kaso outright. Kailangan po munang magkaroon ng bista, ilabas ang mga ebidensya ng bawat panig. Ngayon, kung gusto nilang i-dismiss after that, that's fine. Yun ang desisyon nila, that's fine. Dismiss nyo. Di ba? Pero kailangan po magkaroon ng trial. Ilabas ang lahat ng ebidensya. So, dahil po sa tatlong dahilan na yan, unconstitutional po kung sakaling ma-dismiss ang impeachment case na yan without going to trial. Wala po sa konstitusyon. At lahat po ng mga action, or laws that is not within the ambit of the constitutional provision or against the Constitution is void. Ibig sabihin, yung mga akto ng mga senador na yan or ng Senate o lahat ng batas na against the Constitution na hindi sinasabi ng ating konstitusyon, yan po ay labag sa batas. Alright? So, ako po, kahit po nagdedebate pa sila sa ngayon, sa tingin ko po, hindi mananalo
ang motion ni Senador De La Rosa at ni Bongo at ng mga kampo ni Duterte. Hindi po mangyayari yan. I might be wrong, but hindi po mangyayari dahil ako po ay nananalig pa rin sa makatuwirang isip ng ilang senador natin. Na sundin ang nasa konstitusyon na kanilang trabaho na pinanumpaan nila noong sila ay naging senador o bago sila umaktong senador. At sana naman po, at ako naman po ay nakikita ko at ako'y naniniwala pa rin na ito pong mga senador na to, nakita ko po silang nanumpa ngayon na kanina na sinasabing sila ay magiging impartial sa trial na ito, sa impeachment trial. Ay sana naman po ay maging impartial talaga sila. Ibig sabihin, maging patas at tumingin sa ebidensya. Hindi sila titingin sa mga taong nakahabla. Ang tinitingnan nila ay ang ebidensya na ilalabas sa trial na ito. Okay? At panghuli, meron pala ako nakalimutan pa, Sana naman po, ayan pong mga senador na yan, ay umakto as judge. Hindi dapat sila umakto as lawyers ni Sara Duterte. Yan pong motion to dismiss na yan, ang dapat pong aakto dyan, ay lawyers ni Duterte, hindi senador na sila pong umaakto bilang judge. Hindi trabaho ng judge na mag-file ng motion to dismiss. Please, yan po ang nangyayari sa ating paggalal sa mga taong hindi alam kung anong dapat gawin bilang o sa mga trabaho nila, hindi nila alam kung anong trabaho nila. Alright? Ang judge po ng impeachment case ay judge, hindi yan lawyer ng kahit anong partido sa impeachment trial. Okay? Magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye.